Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Mapagpalang araw, gabi sa inyo lahat mga kapatid ko minamahal. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente po. Isa po akong exorcist, mga mahal kong kapatid. Ngayon, malamang nagtataka po kayo. Marami po kasi nagtataka kung ano raw po itong medalyon na sa aking dibdib. No? Bagamat bakit daw ang laki-laki. Okay lang po. Ang mahalaga po, yung topic ngayong gabi, kasi po, ang medalyong ito ay sumisimbolo sa banal na pangalan ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng buong sanlibutan, nasa katagang Sator po. Ang Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Galing po ito sa salitang Pater Noster Alpha Omega. Kaya mga mahal kong kapatid, no? Gusto ko pong i-share sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid, ang kahalagahan, no, ng tinatawag na Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Dahil mga kapatid ko minamahal, hindi ko na po hahabaan ang kwento. Hindi ko na po hahabaan. Kasi paminsan-minsan sa haba-haba ng kwento, nawawala yung kahalagahan. Dahil sa daming mga nasalita, hindi natin namamalayan na nagiging lapastangan pala tayo sa banal na pangalan ng Ama. Kaya gusto kong iparating sa inyo lahat. Magpapaulit-ulit po ako ng paliwanag. Ngayon po, siguro mga ilang minuto, papaliwanagan ko kayo. Dahil po, nung panahon na nagahari, no, si Emperor Nero, idineklara niya na sambahin siya. Liban sa kanya, pag sumamba tayo sa God the Father, sa Ama, ipapapatay. Kaya po, alam niyo naman, ang mga mananampalataya, handang mamatay ito, ipaglalaban nila ang kanilang pananampalataya sa ating Amang lumikha. Ganun nga po naganap, marami po namatay, pinapatay, no? Lahat po na naririnig nila sumasamba sa Diyos, liban kay Nero, papapatay po. Dahil umaawit sila ng katagang Pater Noster Alpha Omega, na tinatawag na isang panalangin na Ama namin. Inaawit po nila ito. Nalalaman po ng mga Romano, sundalong Romano, na ang awiting Ama namin ay isang uri ng pagsamba ng mga Kristiyano sa Amang Diyos na lumikha. Ngayon po, nung nagkalayo-layo, nagkahiwalay-hiwalay ang mga Kristiyano, hiniling nila, no, na paano maitatago ang panalangin na hindi nalalaman ng mga Romano, sundalong Romano, kung ano yung awit. May mensaheng dumating, pagsama-samahin daw po yung Pater Noster Alpha Omega, makakabuo sila ng banal na panalangin. No? Panalangin. Nakapalit
ng Our Father. Yung nga po, yung Paternoster Alpha Omega. Pero wala po, bumilang ang maraming taon, wala po talaga nakabuo. Hanggang sa dumating ang oras, meron silang nakitang isang bulalakaw na tumama sa isang bundok sa taas. Nagliliwanag po, hindi namamatay ang liwanag. Siguro hindi nila nakikita yun pagdating ng umaga, pero pagdating ng gabi, nagliliwanag po. Katulad nung nakita ni Moises sa Mount Sinai. Nung pinanik po ito ng mga Kristiyano, nakita nila yung isang bato na may nakasulat, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sa mensahe, nung pinagsama-sama po nila, yung pinagsama-sama nila ang mga letra, eksakto po. Kaya, unti-unti sila nag-usap-usap hanggang sa dumami silang lahat. Pwede na pong sumamba tayo sa pamamagitan ng awit na dasal na tinatawag na Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pag inawit po yun, kasi ang nilalaman po nun, yung Sator is the Creator, Arepo is heaven, God the Father who art in heaven. Tenet is the kingdom of God. Arepo is a creation of God. Rotas is deliver us from evil. Yun po yung lagi nilang inaawit bilang isang panalangin na hindi nalalaman ng mga Romano, sundalong Romano. Kaya nagkaisa na naman ang mga Kristiyano, dumami ang kanilang mga bilang, no? Ang dami nila. Lumaban sila sa kapamahalaan ni Nero. Kaya sila nakalaban dahil yung mga sundalo po na naghahanap, napaliwanagan nila, napalambot nila ang puso. Bakit tayo magpapatayan? Dahil ang tunay talagang kahalagahan ng layunin ng Diyos, magmahalan tayong lahat. Kaya yun nga po, mga mahal kong kapatid, sumama yung ibang sundalo sa mga Kristiyano. Mahigit kalahati ng mga sundalo ni Nero. Kaya po, nung lumusob ang mga Kristiyano, nasakop po nila ang kaharian ni Emperor Nero. Nawala si Emperor Nero, no? Nawala, kumari nga po, sabi ng mga Kristiyano, kumari lang walang mamamatay. Kaya lang po, talagang hindi maaring wala basta gera. Pero hindi po marami. Nawala si Emperor Nero, natuklasan nila, si Emperor Nero ay nagpakamatay sa sarili niyang espada. Hanggang sa dumating ng panahon, nagkaisa-isa na po na sinikap na lang po nila na muling mabuo ang kakristyanuhan, ang mga Kristiyano, upang maghari ang pagmamahalan ng lahat ng tao, bawat isa. About po ngayon sa Sator, ipaliliwanag ko po sa inyo lahat. Dahil eto nga po, no? Ang bilin ng Ama, ng Banal na Espiritu, kasi nga po, yung testamento ng Sator Coronados, na-correct ko po ito po. Na-correct ko po ito. Yung original copy nito, hindi tama ang pagkaka-arrange. No? Para minali-mali, kasi sabi nga nila, darating din na isang tao, yung nga po ang bilin, maiaayos niya. Eto na nga po, naiayos natin. Dahil 1977 ko po natanggap ang testamento,
77 Testament po yan, ganyan po yan kakapal. Kaya lang, inangkin, no? Ng isang tao na siya raw yung anak ng dating Pangulo. Pero alam ko hindi. Kaya lang wala po tayong magagawa. Isa lang po tayong hamak na nag-a-advise lang sa dating presidente ng isang foundation na tinatawag na World Cultural City Foundation. Ang presidente po rito si Cornelio Nadonza. Nasa Palmdale, California po sila, pero siya ay nakatira ang tunay niyang tahanan dito sa Natividad, Pangasinan. Hanggang dumating ang oras po, namatay na nga po ito. No, namatay na po lahat. Pati yung umangkin, namatay na rin. Pati yung nagbigay sa akin, namatay na rin. Kaya po, ang paliwanag ng nagbigay sa akin, maiaayos mo yan. Naghahanap ako ng magtuturo sa akin. Sabi ko sa kanya, ang sabi niya, tuturuan ka ng banal na espiritu ng Diyos. Nangyari po. Nangyari sa buhay ko. Ginabayan ako, nalaman ko kung ano yan, kung ano talaga. No? Dahil ang banal na pangalan ng Ama, dapat natin sambahin. May napakahalagang topic lang po kung gustong ipaliwanag. Bago tayo magtapos, no? Paliwanag. No? As sa next time around po, magpapaliwanag ako hanggang lumalim ng lumalim ang inyong kaalaman about po sa Sator. Ngayon, unang paliwanag po. Ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, hindi po ito magic square. No? Dahil po ang kapangyarihan ng Ama, hindi po magic. Tandaan nyo mga kapatid, hindi nagmamagic ang Ama. Siya po ay nag-perform ng miracle. Only God the Father Almighty can perform miracle. No one else. Ang magic po, alam nyo na. May pandaraya ang magic. Ang Ama magpakailan pa man, hindi siya nandaya. Nilalahad nga. Kaya po, ang paglalahad na ito ng karunungan sa inyo, hindi po ito lihim. Dahil ang Ama, hindi po naglihim sa atin. Magpakailanman. Simulat sa pulke Eva at Adan, hindi siya naglihim. No? Kaya lang ang tao, talaga naghahanap. Wala silang contentment na bakit ibinigay na ng Ama ang lahat, hindi pa sila makontento. No? Kaya po, ibibigay ko sa inyo ang tamang pagsamba sa Ama ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi po ito pagalingan ng salita, hindi po pa patalinuhan, parunungan, basta kay Ama sumunod lang po tayo. Kasi po mga mahal kong kapatid, siya na ang lahat. Siya ang karunungan, siya ang kapangyarihan, siya nga po ang makapangyarihan sa lahat. Ano pa hinahanap natin kapangyarihan? Siya na nga. Kaya yung mga gamit na inutos ng Amang gawin, na ipinagawa sa akin, ang Ama po ang naglalagay ng kapangyarihan, hindi po ako. Katulad na nakikita niyo medalyon, no? Katulad po dito, kasi dito ako nag-start. Yan, sa liit na to. Diyan po ako nagsimula.
Dahil ako po ang founder ng Sator Coronados na ganitong uri ng medalyon. Ako po ang founder. Kasi yung naglabasan na po yung mga medalyon, ngayon lang po yan. 1977. No? At saka dumating po ang paggawa ko nito around year 2000. No? Pero ang testamento, 1977. Ako po ang founder ng medalyon na ganito. Kung may mga lumabas, wala naman pong problema. Normal lang naman po yun. Normal lang. Ang kahalagahan lang ng gusto ko malaman yung lahat, ang kapangyarihan ng Ama, no, ay naghahari sa lahat ng kanyang nilikha na sumusunod sa kanya. Kaya ang topic na ito, bibigyan ko ulit kayo ng napakagandang salita. Abangan nyo na pwede ko ulit bukas ipagpatuloy ito, ang kahalagahan ng banal na pangalan ng Ama. Para po maghari sa atin ang kanyang banal na espiritu. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang ipaalam sa inyo lahat na ang Ama hindi pwedeng utusan. Ang Ama, magpakailan pa man, God is good all the time. All the time, God is good. Ang Diyos ang mabuti ay mabuti magpakailan pa man. Magpakailan pa man, mabuti ang Diyos. Tandaan nyo, malalaman nyo rin ang katotohanan para po hindi tayo magkasala. Dahil ang banal na pangalan ng Ama, libo-libo po. Libo-libo. Dahil ipaliliwanag ko po ito sa susunod na pag-uusap natin. Para po lahat kayo na nagsusumikap na malaman ang kahalagahan ng banal na pangalan ng Ama sa Sator, sa mga aral na i-share ko sa inyo, hindi po kayo mapapahamak spiritual. Tandaan nyo ha, kasi po, hindi po siya ginagawang susi, hindi po siya ginagamit para matupad nyo ang gusto nyo. Siya po ay Diyos na dapat natin sundin, sambahin, igalang, nandun po. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga mahal kong kapatid. Alam ko, no, bitin, kasi nga po, gabi-gabi po, ako po ay nagla-live sa itong pangalan nito, Jaime Vicente. Ngayon po, sa pagkapanood nyo nito, mamaya po, malalaman nyo kung paano ako nagbibigay ng mga aral about po sa kalooban ng ating Ama sa Langit. Mahal na mahal po kayo ng Ama, mahal na mahal ko rin po kayong lahat. Pagpalain po kayong lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen, Amen, Amen.